Maganda po makilala niyo yung bawat isa para masama niyo sa panalangin. Hindi lang po sila uma-attend. Kagaya rin po natin. Gusto po nila na makilala rin ng Lord, ma-experience si Lord, mabago ang kanilang buhay, makalaya sa anumang gawa ng kaaway. So, sabi nga, if we know each other's name, pwede mo silang maibanggit sa iyong mga panalangin. Kaya pag hindi nyo siya kilala, ibig sabihin, hindi nyo siya napanalangin. Kawawa naman. Magpakilala ka rin para ikaw mapanalangin ka din. We need that po sa loob po ng body of Christ. Ako po yung natutuwa dahil sa mga patotoo ni Pastora and sa nakalipas na mga araw, may mga gawain po tayo na sipin nyo every Friday. Dahil may nagpupursige po at ako yung nakiusap, kayo po yung tumugon. Salamat sa Panginoon. Meron po tayong gawain every Friday and lugod po sa Panginoon, masarap po sa pakiramdam kasi nagtitipon-tipon tayo. Meron tayong desire, makasunod. Importante po ang pagsunod sa Panginoon. Hindi po kay Kuya Loria, sa Panginoon. Paulit-ulit na po binabanggit ng Biblia, kailangan natin ng mga pagtitipon, kailangan natin magpalakasan, fellowship with one another. Babasahin niyo yung buong Book of Acts, nandun po lahat yun patungkol sa pagtitipon, breaking bread, praying, studying the scripture, together po, para meron po tayong katuwang. Mahirap po ang mag-isa sa buhay. Kaya ang disenyo ng Panginoon sa bawat isa ay meron tayong kasama. Wala pong sabi ng Biblia, wala akong katawan na kamay lang. Wala akong katawan na tenga lang. O ilong lang. Wala po. Kailangan may parte at kumpleto to form a body. So kung ikaw mag-isa, wala ho, nakakatakot ho yun. Wala ka hong katawan. Mag-isa ka lang. So, I encourage one another to gather, sumama sa pagtitipon, and to study the Word of God. Sino nagbabasa ng Bible? Pakitaas ang kamay. For the past few days, weeks, kailangan po natin ang salita ng Diyos. Yun po ang bubuhay sa ating mga patay na spirito. Yan ang magpapalakas sa atin. Sabi kung kumakain tayo physical, kailangan din tayo kumain spiritual. Pakibati po yung katabi, pakigising, sabi malamig, huwag kang matulog. Yung mga may kalungkutan, diba? Try nyo pong ngumiti ngayon. Ngitian nyo yung katabi nyo. Kahit wala po tayong ngipin, ngiti. Yung patotoo po ni Sister Baby, totoo pong buhay ang Diyos sa buhay niya. Talagang alam niyo po, si Sister Baby, patalon-talon ng simbahan niya. Sabi niya nga kahapon, NPC daw siya. No permanent church. Alam ko, NPA lang, may NPC pala. Praise God. Ayan na po si Sister Baby. Hindi na naalis. Medyo late lang. Medyo. Walayo bahay. Pero andyan. Kaya pala si Sister Baby pag Friday nagtatanong. Sabi ni Sister Baby, ilang parts ba yung hell? Nung wala siyang wisyo, yun nung napuntahan niya, chinecheck niya siguro. Wala pong nakakaalam pag tayo po ay lumisa na. At walang babalik para sabihin, oh, galing ako doon. Wala pong ganon. Pero siya, hindi niya nga sigurado eh. Maybe, yun po yung kanya iniisip that time. Pwede po yun. Pero sabi po, pag nakapunta ka na doon, sabi po ng Biblia, biblical po tayo. Hindi po to gawa-gawa lang ni Kuya Lori. Biblical po. Pag tayo nakapunta na doon, sabi, hindi ka na pwedeng umalis doon. So, but then, ang sabi ng Biblia, pag ikaw ay kinuwanan na ng buhay, ang tawag po doon, sabi, natutulog o pinatulog na. At may time po nagigisingin kayo para kayo ay husgahan. So, tayo po ay lahat po gising. Wala pong natutulog. Ang sabi po ng preaching last time, the Word of God is God Himself. So, pag salita ng Diyos, dapat focus sa Diyos. Walang maboboard, walang aantukin. Kundi, patutulugin na kayo. Gusto niyo ba yun? Kaya kailangan niyo isa't isa, may tagagising. Salamat po sa ating mga kapatiran na nakikiisa sa gawain. Kahapon po, nasa bahay kami ni Sister Perla. Nagkaroon din po ng maliit na salo-salo at Bible study. Masarap po yung nagba-Bible study na nakapag-share tayo ng Word of God. Even sa mga believers na at unbelievers pa din. Malaki po yung part natin sa mundo. Sabi nga, we are the light of the world. Tayo ilaw sa kadiliman na kailangan nating ipasa yung ilaw. Pass the torch.
nang sa ganun ay maraming maliwanagan. Pero biblically speaking po, hindi po lahat magliliwanag. Yung sino lang ang susunod. Sino lang yung makikinig, sino lang yung susunod. Yun po ang maliliwanagan, yun po ang makakalaya. The Bible says, maraming hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi po natin pwedeng i-override yun. It is written na po. Nakasulat na po, sabi ni Pastora Matthew 7 sa Biblia, hindi lahat maliligtas. It's a false hope pag sinabi po natin na maliligtas tayong lahat. At may chance pa ang sangkatauhan maligtas lahat. Wala pong ganong sinasabi ang Biblia. Yung mga nakikinig at sumusunod, yun lang po ang maililigtas. Wala rin po sinabi ang Bible about Jesus na nagtanong si Jesus, gusto niyo bang pumasok ng langit? Wala po tayo nabasa sa Biblia nagtanong si Jesucristo about that. Pero yun po usually tinatanong ng mga Kristiyano sa mga kapwa Kristiyano o hindi mananampalataya. Gusto mo bang pumasok ng langit? Pero si Jesus po, never niya po tinanong yun eh. Ang sinabi po ni Jesucristo, ayusin mo yung buhay mo ngayon. Talikuran ng iyong kasalanan at sumunod ka sa akin. Hindi po natin kailangang isipin yung mga bagay na hindi pa nangyayari at darating pa lang. Ang kailangan natin isip, sabi ng Bible, one day at a time, kung ano lang yung ngayon, gawin mo yung mabuti, gawin mo yung tama. So, minsan, doon tayo nagkakaroon ng pagtatalo-talo sa simbahan. Kakaroon tayo ng kanya-kanyang perception or sariling sagot sa mga nababasa natin sa Biblia. Pero ang sabi po ng Biblia, huwag mong problemahin yung bukas. Hayaan mo yung bukas problemahin yung sarili niya. Isipin mo yung ngayon. Ngayon pag sinabi, saan ka pupunta pag namatay ka? Diba? Wala pong ganun dapat tanong. Or, gusto mo pumunta ng langit? Wala pong dapat ganun mga tanong na. Or, pag namatay bang isang tao, saan pupunta? Sa langit o sa impyerno? Ang importante po, para wala po tayong kaguluhan, huwag po natin pag-usapan yung mga hindi tinuro ni Jesucristo. Yung tinuro lang po ni Jesucristo ang dapat nating pagtuunan ng pansin, lakaran, at isaulo. Pwede po bang ganun ang ating maging disiplina sa ating sarili bilang mga Kristiyano? Huwag po tayong makigaya sa iba na ang daming katanungan. Ang dami nilang alam, kaya nangyayari, nagtatalo-talo sila. Hindi, mali ka, ako tama. Pero pagdating po dito sa gawain ng Panginoon, at dahil alam na natin ang totohanan, sabi po ni Jesucristo, di ba, siya lang ang daan patungo sa kaharian ng Diyos. Siya lang ang katotohanan. Hindi yung mga nagtuturo, hindi yung mga nagtatalo-talo, kundi si Jesucristo lamang. At siya lang ang kaya magbigay ng buhay. So pagdating po sa salita ng Diyos, mag-concentrate po tayo sa salita ni Jesucristo. Sabi po ng Biblia, makinig ka kay Jesucristo sa aking anak. Huwag ka nang makinig sa iba. Dahil siya po yung nakagawa at siya yung kinalugdan ng Diyos. Naalala niyo po nung sa Old Testament, ang mga Israelita po galing sa Ehipto, nabasa naman siguro niyo sa Bible yon, they were slaves in Egypt for a very long time. Mayroon po dong binanggit na sila ay pinalaya na ng Diyos sa pagkakaalipin. Kumbaga, pag in English mo, they are already saved. Nung sila po ay pinalabas na ng Ehipto, ang tawag sa kanila mga saved. Pero hindi po na nagtatapos. They were saved, pero hindi pa sila nakapasok sa promised land. Same din po sa atin. Nung kinilala mo si Jesucristo, tinanggap mo siyang Diyos sa iyong buhay, you are already saved. But not fully saved, kasi magiging saved ka lang ng totoo pag narating mo na yung promised land. Kaya habang nandito pa tayo sa mundo, like the Israelites, they were roaming in the wilderness for 40 years. Tayo rin po, we are roaming in this world na matagal na panahon. Hanggat hindi natin na-reach yung pangako ng Diyos na kaharian niya, hindi pa tayo totally ligtas. Kaya kailangan nating gawin araw-araw yung mabuti at tama sa harapan ng Diyos.
Tigilan po natin yung pagrereklamo araw-araw. Kasi yung mga Israelita po ng time na yon, they were complaining and complaining. They already been saved. Pinakilala na sa kanila ang Diyos, makapangyarihan ng Diyos, gumawa ng himalang bagay sa buhay nila. Pagdating po nung sa labas at sila'y naligtas na, balik na lang tayo dun sa loob. Doon, walang problema dito. Di ba? Wala tayong magawa. Sabi, yung pupuntahan natin lugar, may mga higante pa. May pagkain nga masarap, pero bakit may higante, may mga bantay? Wala pa rin po yung pananampalataya sa Diyos. Kaya nga nung time na yon, dalawa lang daw po. Nung sa first generation na tao na lumabas ng Ehipto, dalawa lang yung nakapasok. Hindi po dalawang tao lang literal, ha? Dalawang tao, doon galing doon sa unang original na nakalabas ng Ehipto. Si Joshua and si Caleb. Sila lang yung nakapasok. Then yung sunod na mga henerasyon na, nung pinanganak na sa wilderness, na mga naging binata at lumaki na rin, yun lang ang nakapasok. Pero yung mga original na lumabas galing sa Ehipto, lahat po sila hindi nakapasok. Ibig sabihin, saved na sila nung sila ay lumabas, pero hindi sila nakapasok. Nakakalungkot po, di ba? Meron po kung mga pinanganak sa wilderness, ibang generation na yon, sila yung naligtas. Then sumunod na sila kay Joshua at kay Caleb. Pero yung mga nauna po, ang titigas ng ulo. Pinalaya na ng Panginoon, pinagpala na, ginawa ng himalang bagay, pero andun pa rin yung kanilang doubt, yung pagrereklamo, walang tiwala, yung pag-aaway-away, yung pagiging matigas ang ulo or disobedient. Disobedient pa rin po ba tayo? We are all saved, sabi nga po, by the grace of God. May mga turo pong ganyan na hindi mo na kailangang gumawa ng tama or, di ba, kahit gumawa ka ng mali, ligtas ka pa din by the grace of God. May turong ganyan pero hindi po You are saved by grace. That's why nagkukontinue ka ng mamuhay ng tama. Dahil alam mo yung grasya ng Panginoon. Yun po yung totoo doon. Mali po yung sinabi, you are saved by grace. Kahit magkasala ka, okay lang. No. You are saved by grace, we are saved by grace, kung na-realize mo na ang bait ng Diyos. Na kahit hindi ko deserve mabuhay, ako'y ginigising pa rin ng Diyos. Kaya nagkakaroon ng bagong pag-iisip by the grace of God. Hindi po totoo na kahit wala ka nang gawin, di ba? Kahit magkasala ka, ligtas ka na. Hindi po totoo yun. Kailangan pa rin po ng pagsunod. Yung po yung mga maling teachings na kawawa naman po yung mga tao na naturuan ng ganong pag-iisip. Isipin mo na okay lang, di ba? May relationship naman kami ni God Kahit gumagawa sila ng mali. Alam ko naman yung Bible Pero gumagawa sila ng mali. Kilala naman daw nila ang Diyos. Pero gumagawa sila ng mali. But then kung naintindihan mo yung grasya ng Panginoon, you don't deserve to live. We all deserve to die. Kaya nga sinacrifice po si Jesus sa krus, ibinigay, inalay ang kanyang buhay nang sa ganun tayo ay mabuhay. That is the grace of God. Na pag hindi mo tinignan yung sakripisyo ni Jesus, binaliwala po natin, babalik at babalik tayo sa paggawa ng masama. And dahil doon, hindi po tayo makakapasok sa karyaan ng Diyos. Nalinaw naman po ba yun? Kaya nga po, dahil alam nyo na, it is your responsibility to share the goodness of the Lord, of God, the life and gospel of Jesus. Now, bakit natin ito ginagawa? Hindi po para makapasok sa langit. Kasi ang Diyos pa din ang magsasabi kung papasok ka o hindi. Magsimba tayo dito, gumawa ka ng mabuti. Pag alam ng Diyos yung motibo ng puso mo na hindi mo talaga gustong sumunod, kahit anong sabi nga, kahit anong gawin mo, magpalayas ka mo ng demonyo, magpagaling ka mo may sakit, sasabihin ng Diyos sa'yo, hindi kita kilala. Pero pag naintindihan mo yung grasya ng Panginoon na sobrang bait, sobrang buti ng Diyos, ikaw ay tumalikod na sa iyong maling buhay at lumakad na ng may kabanalan, ibig sabihin you are being set apart. Hindi ka na lumalakad kagaya nila.
Meron ka ng fruit of the Holy Spirit. Sumusunod ka na. Ipangaral ang salita ng Diyos. I-share. At kumakay ng mga tao na maging disipulo, tagasunod ng Diyos. And then, maririnig mo yung Ama sa langit, si Jesucristo, well done, my good and faithful servant. Ibig sabihin, may ginagawa ka. Hindi po totoo yung wala tayong kailangan gawin na dahil ligtas na tayo lahat. That is a false teaching. Now, sabi nga, nakakasunod na po ba tayo sa salita ng Diyos? Napapangaral na ba natin ng tama ang salita ng Diyos? Ayoko kayong mang-akay lang ng mang-akay. Umupo dyan. Pero hindi nyo naman po dinidisipulo or pinapangaralan ng salita ng Diyos. Sayang po. Ayoko po mapuno yung upuan, pero hindi naman mababago yung buhay. Kaya tayo lang. Kailangan kilalanan nyo yung bawat isa eh. Bilang na bilang lang po tayo, but then kung alam natin ng katuruan ng Diyos, at ito'y ating nilalakaran, mas nakalulugod sa Panginoon. So mahalin nyo yung mga katabi nyo. Ipanalangin nyo. Ipagpasalamat nyo. May mga dala-dala silang suliranin, kabigatan, di ba, sa buhay, kailangan nila ng kaagapay. Sabi po nung last preaching, nabanggit ni Pastora about yung pag-ibig. There's no greater love than laying their own life for his friend. Wala nang makahihigit pa sa pag-ibig na kayang ialay ang kanyang sarili para sa kapwa. Which is, sino po pinakamagandang ehemplo? Si Jesus Christ. Now, are you willing to sacrifice your life for the sake ng katabi mo? Kailangan po, yung buhay mo, kagaya ng buhay ni Jesucristo, kaya mong ialay para yung katabi mo, yung kaibigan mo, kapamilya mo, mailigtas. At all cost. Yun ang pinaka-higit na pag-ibig. At walang makakatalo sa ganung pag-ibig dahil yun ang pag-ibig ni Jesucristo. That's why sabi ko nga, as Christians and followers of Jesus, hindi tayo dapat namimili ng mamahalin. Lahat dapat mahal natin. Sabi nga, plastic naman ni Kuya Lori, mahal daw lahat. Kailangan mahalin po ang bawat isa. Hindi po naman plastic si Kuya Lori, mahal ko po kayo. Kaya nga ako sinishare ko sa inyo yung Word of God nang walang bayad. Sabi nga ni Pastora, doon lang sana ako nag-apply. 3,500 a week. Walang bayad po dito, pero bakit nandito si Kuya Lori? Ba't nandito si Pastora? Mahal po kayo ni Pastora eh. Mahal kayo ni Kuya Lori. Ayaw namin kayo mapunta sa impyerno. Ayaw namin masayang yung mga oras panahon yung ginugol sa simbahan. That's why we're speaking the truth of the Word of God. We continue to teach each and every one yung katotohanan ng salita ng Diyos. Nang walang kapalit. Makita lang namin kayong may ngiti sa inyong mga labi, nabubusog ang iyong tiyan, lumalagaw kayo spiritual, nagmamahalan, may pakialam sa bawat isa. Yan po ang aming reward. Yan ang aming kayamanan. Wala pong pangsarili. Sabi, bakit yung isa hindi mo mahal? May mga ganun eh. Ba't yung isa ganun ang treatment nyo? All are treated equal. All are treated fairly. Huwag niyong tignan yung kalagayan ng isang tao dahil ayaw niyang sumunod. Pero tignan mo yung ginawa sa kanyang sakripisyo for a very long time. Yung pag-unawa, pag-aruga, yung kabutihan na binigay sa kanila for a very long time, yun ang tignan nyo. Hindi yung, di ba, titignan nyo, mali yung ginawa kasi ganito yung ginawa sa kanya. No. Lahat po kayo pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Ganon din po sa mata namin ni Pastora na naglilingkod dito. Pantay-pantay po. Walang nakakaangat. Walang nakakahigit. Wala pong kawawa. Lahat pinagpapala. Hindi po kami humingi kapalit. Si Pastora, pag binibigyan niyo si Pastora ng reward, dahil alam ko, mahal niyo si Pastora. Biblical naman po yun. Pagpalain niyo yung mga namumuno sa inyo. Pag sinabing namumuno, ano po ginagawa ng namumuno? Inaasikaso po lahat. Inaayos, tinatama. Ibig sabihin nga, pinamumunuan. Meron pong leadership.
inilalagay sa tama, sa ayos, kaayusan. Ganon po ba si Pastora? Yes. Saan niyo po natutunan yon? Sa Diyos. Because God is a God of order. And ganon din po yung nasasalin sa atin, even sa akin bilang anak. Yung puso po ng magulang ko, ni Pastora, ni Papa, naiintindihan ko po na kahit walang kapalit, makita lang kayong maging maayos. And that's the heart of God. For a very long time, ganun ng Diyos sa buhay ng mga tao. Gusto niyang ilagay sa ayos, sa kaayusan ang lahat. Ang problema ang tao, matigas ang ulo, matigas ang puso. Laging may motibo. Laging si ako. Gusto ko. Paano naman yung gusto ng Diyos? Kaya pag na-born again na daw, sabi, hindi na ikaw ang nabubuhay sa buhay mo dahil nilet go mo na, iniwan mo na, tinalikuran mo na, tinapon mo na yung luma mong pagkatao, born again na po, ang Diyos na ang naghahari sa iyong buhay. Yun ang born again. Ito po yung nakakalungkot na testimony na narinig ko from unbelievers or witnesses sa paligid about Christians. Marami kaming kilalang Kristiyano pero ganun pa din ang ugali. Marami kaming nakilala na ganun sila. Pero born again na yung mga yon. That's why nagiging katisuran sa marami. Naging general po na pag Christian, wala na rin kwenta kasi ganun din yung ibang Christian. Yun yung nakakalungkot na marinig sa bibig ng ibang hindi mananampalataya. Dahil may totoong Kristiyano, pero meron ding Kristiyano na Kristiyano kuno or nagkikristyanuhan lang. Hindi makita sa buhay. Sabi naman po ng Biblia, hindi naman lahat makakapasok, di po ba? That's why yung totoong Kristiyano na sumusunod, sabi ng Diyos, you will be set apart. You will be holy. Iba kayo. Hindi kayo kagaya nila. Pero pag ikaw, tumingin ka sa salamin, pero kamukha mo pa din yung kapitbahay mo, pareho pa rin kayo ng pag-uugali, hindi ka pa na-set apart. Hindi ka pa nabago. Which is, hindi ka pa tawaging Kristiyano o disipulo ng Diyos. Anong kailangan po natin gawin? Magsisi. Magbalik loob. Magpakumbaba. Huwag niyo sabihin, hindi, Kristiyano na ako. Alam ko na yan, narinig ko na yan. Pag hindi ka nabago, hindi mo tinalikuran yung luma mong ugali, yung motibo ng iyong puso, hindi ka po totoong Kristiyano. Isa ka dun sa makakarinig na hindi kita kilala. Ang sakit po nun. Who you? Di ba? Harapan mo yung Diyos, pero sabi, who you? Walang pagbabago. Ang totoong nagbago, sumusunod sa salita ng Diyos. Na ipakikita. Nagliliwanag. Hindi ko po kayo dinidiscourage. Kayo po ay aking ini-encourage. Set apart. Ihiwalay nyo yung buhay nyo sa ibang tao na hindi pa nakakakilala sa Diyos. Magkaroon po tayo ng distinction. Ang totoong Kristiyano sumusunod. Nakikita sa buhay. Nabago ng tuluyan. Hindi na gaya ng ibang tao. Ganun po ang Israel. Kaya sabi ang Israel is the chosen nation, the chosen people. Ang dami pong nilang set of rules. Noong panahon po ni Moises, sobrang dami po. May mga pa sila, rituals and mga ceremonies. Just to make themselves set apart from other nation. Kasi yung other nation po, wicked people po. Sumasamba sa Diyos-Diyosan. Diba? Sumasamba sa hayop, sumasamba sa kahoy, inaala yung mga bata. May ganun pong panahon nila. Ang gusto po ng Diyos, magkaroon po ng distinction, pagkakakilanlan. Kayong Israel, kayo ay akin, sabi ng Diyos. Kaya gusto ko mamuhay kayo ng tama. Now, if you're doing the same thing as the world, pareho po ba kayo ng mundo? Hindi. Parehas lang po. That's why we need to set an example. Pag ikaw naglalakad sa kalsada,
kilala ka bilang mabuti. Bilang tagasunod ng Diyos. Hindi kilala ka, ay kilala ko yan. Yan yung mahilig magkwento eh. May ganun. Ay kilala ko yan. Ang dami niyang utang. Ha? Kilala ko yan. Naririnig ko yan sa bahay nila. Nag-aaway sila mag-asawa. Pareho lang din po ng mga tao sa paligid eh. Walang distinction. Same. Pero pag anak ka na ng Diyos, bago na buhay mo. You're living quietly, peacefully, loving one another. Eh pag nakita ka ng kapitbahay mo, sino man tao diyan, kilala ka. Ang bait niyan. Hindi ko alam pangalan yan eh, pero ang bait niyan. Pag nakikita ko yan, laging nakangiti. Iba yung may positive feedback sa may negative feedback. Di ba? Pag ang Diyos ba, alam niyong mabuti, pwede yung sabihin ng Diyos na, sinungaling yung Diyos. Di ba? Hindi po pwede? Ganon din po sa tagasunod. Pag ikaw tagasunod ng Diyos, hindi ka pwedeng sabihin sinungaling ka. Ay, napakasinungaling niyan. May ganon po tayong mga nakikita, naririnig. Di po ba? Meron na nga akong favorite na Bible verse ngayon eh. May favorite na akong Bible verse ngayon. Wala kayo nung Friday, hindi nyo narinig. Punta sa Proverbs 22:10. Pakinggan niyo yung favorite Bible verse ko ngayon. Ha? Palayasin mo ang mga sulsol at mawawala ang alitan. Matitigil ang kaguluhan, pati pag-aaway-away. Favorite Bible verse ko to. Dali kami sa duwen. Proverbs 22:10. Ano sabi? Palayasin daw yung mga sulsol. Ano ba ginagawa ng sulsol? Yung bulong ng bulong, ay, alam mo si ganto yan. Alam mo, ganto ginawa sa akin yan eh. Ay, si Marisol nga eh, di ba? Sabi, palayasin mo. At alam nyo, hindi nyo sila kailangang awayin. Pero, hindi mo sila pwedeng samahan. At, pakinggan. Sabi nga, pag may ganyan kayong kapatiran, i-rebuke mo agad. Kasi spirito po yan eh. Hindi po siya yon. Yung spirito behind them na hindi pa nabago. So, hindi ko sinasabing awayin nyo or palayasin nyo totally yung tao. The spirit behind them. Amen? Baka ma-misinterpret nyo, nagpapalaya sila doon ng sulsul. Huwag tayo doon. Hindi po. Palayasin yung spirito na hindi pa nabago sa kanilang pag-uugali. Diba? Kasi sila po yung gagawa ng alitan, kaguluhan, pati pag-away-away. Kaya po sabi ko, tigilan natin yung mga maling kaisipan, maling pananalita, yung mga simpatya, sentimento. Sabi, mamatay ka na sa sarili. Hindi na ikaw ang nabubuhay, kundi ang Diyos sa iyong buhay. Okay po ba yun? Kalabitin mo nga yung katabi mo. Huwag kang sulsol, sabihin mo. Huwag kang sulsol. Kasi ang sulsol po, negatibo po yan eh. Negatibo po ang sulsol. Yan sa magkakapatid, yung nanunumbong lagi sa magulang. Sino yung may kapatid na nung bata laging nagsusumbong sa nanay, tatay. Sulsol. O sabihin, ay sulsul ko. Diba? Kami nung bata kami, ganun eh. Pag susumbong talaga isa para pagalitan, para paluin eh. Diba? Sulsul ka. Na mag-aaway na yan. Kasi pinagalitan na siya eh. Huwag po tayong ganun. Mahalin po ang bawat isa. Kung negatibo na sa isip mo, putulin mo na agad. Huwag mo nang sabihin, huwag mo nang ikalat. Ginawan ka na mali, panalangin mo. Tama po ba? Hindi, ginawan ka na. Hindi, ginawan ako mali yan eh. Susumbong kita kay sister. Pag ginawan ka ng mali, sumbong mo sa Diyos. Hindi kay kapitbahay. Pati yung walang kinalaman, dinamay mo eh. Nananahimik. Ang dami ng problema, dagdagan mo pa. Oh. Hindi po tayo ganun bilang mga anak ng Diyos. So, pag may bumulong na negatibo, palayasin mo. Yung espiritu. Okay? Rebuke mo agad. Sister, tigilan mo yan. Hindi yan sa Diyos. I-rebuke na agad. Huwag pong i-entertain. If we entertain those things, maapektuhan po ang puso't isipan natin. Buti kung kay Jesus na kayo nakatingin lahat. Kay Jesus na ba tayo nakatingin lahat? Pag kay Jesus ka nakatingin, araw-araw, kahit sino bumulong sa'yo, wala kang pakikinggan.
Bakit? Yung sinabi lang, yung turo lang ni Jesus yung pinusunod mo eh. Hindi na yung iba pang mga bagay. Hindi ka maapektuhan. Wala kang stress. Wala kang bit-bit na kabigatan. Bakit? Kay Jesus ka lang nakatingin eh. Sabi nung Old Testament, alam niyo yung bronze snake nilagay sa staff? Dito lang kayo tumingin. Kasi natuklaw sila ng ahas eh. Tinuklaw sila ng ahas, mamatay sila lahat. Kasi may kamandag yung ahas. Pag tumingin kayo di sa bronze snake, sa tungkod, dito lang kayo titingin. Mabubuhay kayo. Yung mga hindi tumingin, nangamatay. So pag kayo hindi tumingin kay Jesucristo, laglag kayo. Dahali kayo. Damay kayo. Yun ang gawa ng kaaway. So wag kang titingin sa kasalanan ng iba, tumingin ka dun sa makakapag-alis ng kasalanan. Okay ba yun? Hindi, ang nangyari kasi sa tao, lalo na kahit Kristiyano na rin eh. Sisisihin siya daw may kasalanan. Hindi, tingin ka sa mag-aalis ng kasalanan. Pag may bagyo sa buhay, kaya may bagyo ngayon. Saan nakatingin? Sa bagyo? Yung iba sa bagyo nakatingin eh. Inaabangan yung bagyo, yan na. Doon ka tumingin sa kaya mag-alis ng bagyo. Look upon Jesus. Listen to Jesus. Punta po tayo sa John 10. 1 Gs. Narinig niyo na ito ng paulit-ulit. Pero gusto kong maintindihan niyo na mas maigi. Sabi, pakatandaan ninyo ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umakyat di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. So pag yung pastol, sabi sa pintuan yan dumaraan. Sa pinto. Okay? Pag iyan nag-over the bakod, hindi yan pastol. Ang tawag dyan, magnanakaw at tulisan. Yan po sabi ng Biblia. Ang tunay na pastol, listen carefully ay sa pintuan nagdaraan. Ibig sabihin, alam niya kung saan dadaan. Hindi naghahanap ng ibang dadaanan. Walang shortcut. Doon sa pinto dadaan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. So, we are all called sheep or lamb. Mga tupa. At ang Panginoong Yesus ang ating pastol. Sabi diyan, pinapapasok siya at pinapakinggan ng tupa. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inalalabas sa kulungan. Ibig sabihin po, kilala ng pastol yung kada tupa. May pangalan. Kung titignan niyo po sa Biblia, meron daw pong 100 tupa. Ang dami po nun. So, ibig sabihin, 100 tupa lahat, may pangalan. Ganun po kadakila ang Diyos. Lahat tayo kilala ng Diyos. Sabi yung isa mawala, hahanapin niya. Di po ba? Sige. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. So, ibig sabihin, dun sa fence, pag lumabas daw yung tupa, kung saan pumunta yung pastol, sumusunod yung tupa. Bakit daw po? Kasi kilala nila ang kanyang tinig. Ibig sabihin po, may word pong sumusunod at nakikinig. Naintindihan niyo po? Nakikinig, kaya sumusunod. Amen? Yun daw po yung tupa. Hindi sila sumusunod sa iba, kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. So, ganun yung tupa. Pag hindi kilala yung tinig, tumatakbo palayo. Ibig sabihin, alam niya na hindi yan yung pastol ko. Ang tupa po, hindi sumasama kung kani-kanino lang. Hindi po yan yung parang aso na pag inalaga, wala pong ganon. Lapit naman agad yung aso, yung tuta. No. Tupa po, pag alam niyang hindi niya pastol, lalayo po yan. Sinabi ni Jesus, ang talinhagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Si Jesus na po nagsabi, pero nung time na yon, binabanggit niya to sa mga tao na nakikinig sa kanya, sa mga Pariseyo. Yan po yung audience at that time, mga Pariseyo,
yung mga taong unbelievers saka yung mga disipulo niya. Pero hindi pa rin daw niya naunawaan yung ibig sabihin. Kahit muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako nga ang pintuang daraanan ng mga tupa. Sino daw po yung pintuan? Si Jesus. Saan nyo narinig yung word na siya yung pintuan? I'm the way, the truth, and the life. So siya po yung pintuan, siya yung daraanan, siya yung way. Di po ba? Whoever, di ba, believes in Jesus shall not perish but have everlasting life. Siya rin po yung sabi, siya yung makakapunta o makapagpadala sa Ama. Siya yung way. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. So meron pong nauna sa kanya that time. He was referring sa mga ngaral ng salita ng Diyos na mga pariseyo. Meron din po mga false prophets. Nagtuturo din, di ba? Pero hindi po totoo yung tinuturo. Kaya sabi po, hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ibig sabihin niya, kahit anong ituro mo, kilala kita. Hindi ikaw yung pastol ko. Kaya yung tupa, hindi basta-basta naniniwala. Kasi alam niya ang buhay ng Panginoon. Kilala niya ang Diyos. Ang Diyos ay mabuti. Ako nga ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Kasi yun po ang trabaho ng pastol. Nag-aalaga po. Pag oras na ng pagkain, labas na tayo, lalabas po sila. Dadalhin po sila sa pastulan. Inaalagaan po. Pagtapos na kumain, balik na kayo dun sa kulungan. Ganun po yung description. Ibig sabihin, may nangangasiwa. May nag-aalaga po. Yun po ang disenyo o yung trabaho ng pastol. Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay, at manira. In English, Satan came to kill, to steal, and destroy. Yun po yung kaaway o magnanakaw. Sabi dito, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Ng isang buhay na masagana at ganap. So, sino daw po yung isa? Yung magnanakaw, anong ginagawa? Naninira, pumapatay, at nagnanakaw. Nagnanakaw ng kaligayahan, sumisira ng samahan. Ano pa ninanakaw? Yung joy, yung peace. Pag yan yung kasama nyo, ay hindi ho yung pastol yan. Kasi sumisira ho ng samahan. Hindi po kagalakan ng binibigay, kundi kagulumihanan. Stress. Pero pag ang pastol mo ay si Jesucristo, sabi niya, buhay. Isang buhay na masagana at ganap. So sabi nga, pag ikaw sa Diyos, alam mo at nakikita mo yung hindi sa Diyos. Kaya nga po mayroon pong gift of the discernment of Spirit. Galing po yun sa Diyos. Alam natin kung sino ang sa Diyos o hindi sa Diyos. Yung gumagawa sa'yo ng kabutihan, di ba? Araw-araw. Sa Diyos po yan, dahil mabuti po ang Diyos. Di po ba? Kaya sabi nga, pag yung ginagawa ka ng kabutihan na araw-araw, tapos pag-isipan mo pa siya ng masama, iba na yan. Hindi na yan sa Diyos. Baka ikaw yung hindi sa Diyos. Kasi mabuti naman po siya sa buhay mo eh. Hindi naman siya gumawa ng bagay na ikasasama mo. So baka ikaw yung wala sa ayos. So minsan i-check din po natin ang ating mga sarili. Hindi po tayo manghuhusga ng kapatiran dahil, di ba, ganito siya. Wala naman siyang ginawang masama sa iyo. Di po ba? Kasi sabi nga po dito yung sa Diyos, laging meron po yung dala niyan buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol, this is Jesus. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Like what I said kanina, there's no greater love than laying His own life for His friend. Sa mga kapatiran, sa mga kasama sa pananampalataya. Pinaka-ehemplo natin ang ating totoong pastol, si Jesucristo. Hindi po si Kuya Lori, hindi po si Pastora. Kami po ay sa kanya rin po tumitingin, sa mga tinuturo niya sumusunod.
So kung si Yesu Cristo inaala yung kanyang buhay para sa marami, same din po kami. Gusto rin po namin yung gawin. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating ng asong gubat. Ayun. Ito daw po yung mga bayarang, huwad na pastol. Hindi totoong pastol. Tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. May takot, umaalis, nawawala. Kasi alam nilang hindi sila totoo. Hindi po ako nagsabi, yung Bible po iniiwan niya ang mga tupa. Palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Naintindihan niyo po ba yung sinasabi? Iniiwan niya ang mga tupa, ibig sabihin, nandiyan na yung panganib, nandiyan na yung mga hindi inaasahang pangyayari. Wala na. Hindi na makita. Takbo na doon. Sabi, iniiwan ang mga tupa. Takot sa responsibilidad. Sabi dito, palibasa, hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kasi nga po, ang pastol, hindi po yan nangiiwan ng tupa. Inaalagaan niya kahit mayroong pang asong gubat. Yung umaali-aligid na bagay na alam niya makakasama, naninira, nangunguha, talagang binabantay niya, hindi sila makuha. Yun totoong pastol. Hindi ka iiwan. Ang tawag daw po doon sa mga hindi totoong pastol, bayaran. Sabi daw, kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. So, pag wala yung pastol, sino pong nadadali? Yung tupa. Kaya nagkakagulo sa kulungan. Kulungan po pala to. Nakakulong kayo, pero nakakulong kayo kay Hesus Kristo. Diba? We are prisoners of God, which is much better kaysa prisoner kayo ng mundo. Mas malaking kulungan po yung labas Ito, maliit na kulungan, pero kayo po ay tinuturuan at inaalagaan. Minsan nga, nung nandun kami ni Pastora sa Cainta, sa BJMP, sabi ko sa kanila, napaka-bless nyo or swerte nyo. Kasi, kung nasa labas kayo, patuloy kayo sa paggawa ng mali. Kaya salamat, nahuli kayo. Sinabi ko sa kanila yun. Salamat, nahuli kayo kasi mahal kayo ng Diyos. Binigyan pa kayo ng pagkakataon, magsisi. Kasi kung nandun kayo sa labas, at ganyan ang pag-uugali nyo, baka wala na kayo. Wala nang chance. Di ba, pag ginawa ng kanyang buhay, wala na pong pag-asa? Yes. Pero habang buhay ka pa, may pag-asa. So, ninilagay sila sa kulungan para magbago. Ngayon, nandito kayo, hindi dahil kinulong kayo, kasi gusto kayong alagaan at baguhin ng Diyos. Now, sabi dito, yung mga walang pastol or pinamumunuan ng mga peking pastol, naiiwan. Walang nag-aalaga. Kaya yung mga iniiwan, nagkakanya-kanya. Anong gagawin natin? Tayo-tayo lang. Sige, kanta ka na. Simulan mo nang kumanta. Tumugtog ka na. So, for how many years, ganun lang ang ginagawa. Diba? Masaya lang. Kasi salo-salo. Pero hindi natututo. Sabi nga, maraming nakukuha ang kaalaman, pero hindi naaarok yung katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya may word pong tupang ligaw. Tupang ligaw. Mga tupang ligaw po ba kayo? Hindi po. Mahal na mahal kayo ng pastora niyo sa lugar na ito. Binubusog po kayo. Inaalagaan. Para pagdating ng katayan. Hindi, ganun po yung nangyari kay Jesus Hindi po inalaalagaan kayo Pag dumating man yung pagsubok, di ba? Sabi nga sila, yung mga payat, wala na. Di ba? Busog at, di ba? Buhay pa. Papayat pa lang. Tumatakas siya, palibasa'y bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Kasi inuuna po yung sarili. Walang pakialam sa ito. Bahala kayo dyan. Malalaki na kayo. Para sabi nga, kanya-kanya na tayo ng lakad. Ganun po yung mga yung mga nasa pelikula. Yung pag nanonood kayo ng mga may bida tsaka kontrabida.
Pag nasusukol na ng pulis yung mga pugante, anong ginagawa? Pag nahuli na yung isa, o kaya naiipit na sila sa isang lugar, wala na, kanya-kanya na ho sila ng kulasan. Ligtas sarili na po. Hindi po ganun ng pastol. Lagi nandyan yan. Babantayan yung mga tao na may balak na masama sa kanyang mga tupa. May malasakit po. Yung hindi mo man lang ma-check kung kamusta na yung mga kapatiran sa church. Asan na kaya yung si sister? Kaya po pag may nawawala, hinahanap kayo ni pastora, di po ba? Inaalam niya anong nangyari. Oh, asan na si sister? Ba't di na umaatin? Hindi po nakikipag-chismisan si pastora. Tinuturing po kayo mga tupa. Na pag kayo nawawala, hinahanap. Ang problema, hinahanap na, galit pa eh. Sabi, bakit ako lang hinahanap nun? Hindi naintindihan. Hinahanap kasi mahal. Hinahanap kasi mahalaga. At importante kayo ang buhay niyo sa Panginoon. Amen? Pero pag ikaw, pastor, tapos wala kang pakialam, ikaw to, yung bayaran, tumatakas. Yung hindi mo man lang makita yung mga kapatiran mo, hindi mo madalaw, kamusta na kaya sila doon? Di po ba? Pupunta yan sa bahay-bahay. Pero may motibo sa puso. Pang sarili. Nakakalungkot po, di po ba? Sabi po ni Jesucristo, ako nga ang mabuting pastol. Kung papaano kilala ko ng Ama, ay siya kilala ko. Gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. At inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. This is Jesus. This is God. And di ba napakabuti yun ng Panginoon eh. He knows you by your name. Yung bilang ng buhok mo, alam niya. Hindi ka pa pinapanganak, alam niya na ang gagawin mong kalokohan. Pero sabi niya, handa kitang patawarin. Ganon kabuti ang Diyos. Now, we are just like Jesus, trying to be your pastor. Nagbabantay, tagapagbantay lang ho. Di pa nga ho si Kuya Lori pastol eh. Kuya pa rin ho. Pero nandun na po yung malasakit, tsaka yung pagmamahal sa kapwa. Hindi po nagmamalaki, but then, yun po yung aking heart's desire. Na mag-gather kayo in the name of Jesus. Mag-gather kayo with love, with unity. Lumago, makilala ang Panginoon. Nang sa ganon, lahat tayo makapasok sa kanyang kaharian. Hindi po kami dito nagpapakasasa lang. Pupunta ka dito kahit, di ba sabi nga, may edad na si pastora, pero tingnan nyo naman. Gusto pa rin magturo. Kasi ganyan niya kayo kamahal. Eh, wala po tayong ibang dito eh. Itinataas kundi ang Diyos. But then, binibigay po natin ehemplo si pastora kasi siya po yung namumuno sa lugar na ito. Mayroon akong iba pang mga tupa. Yan. Mayroon po daw siya ibang mga tupa. Kaya pag may narinig kayo na, itong tupa lang na to, itong kawal na to, maliligtas. Diba? Yung pumasok lang dito sa kulungan to, ang maliligtas. Di po totoo yun. Meron pa daw siyang ibang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Yan. Ito na po yung mga tupang ligaw. At ginagather po sila ng Panginoon at ilalagay sa isang kulungan. Sabi ito, kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Now, napansin nyo sa mundo, ang daming mga churches. Isa ang sinisigaw. Sino? Si Jesus. Pero may distinction po. May mga bayarang pastol. May nananamantala ng mga tupa. Yung mga tupa na hindi alam ang tinig ng Diyos ay siyang naliligaw, siyang nadaraya, siyang nagagamit na pagsasamantalahan. Nung sinabi po ba na tupa at alam ang tinig ng Diyos, ano po ba sa inyo yung tinig ng Diyos? Ito po ba yun, yung narinig nyo ngayon, tinig? Yung boses ni Kuya Lori? Pag sinabing tinig, ano po ba yun? Ito po yung sinasabi ng Biblia, salita ng Diyos. Pag alam mo ang salita ng Diyos, hindi ka maliligaw.
Ang tinig ng Diyos, the Word of God, is God Himself. Pag alam mo ang salita ng Diyos, hindi ka maliligaw, hindi ka sasama kung kani-kaninong pastol. Kaya napaka-importante, alam mo ang tinig ng Diyos. Kasi maraming magpapanggap, sabi ng Diyos, maraming gagamit ng kanyang pangalan. Maraming magpapanggap na sila ay pastol. Pero sila yung mga bayarang pastol. Sila yung mga huwad na propeta. Kaya nga sabi ko, napakaswerte po natin sa generation natin. Kung yung mga naunang generation sa atin, like the days of Moses, hindi sila nakapasok sa promised land. Ganon din po nangyayari sa atin ngayon. Yung mga nauna sa atin, malamang ganon din po ang mangyari. Dahil maling pastol o tinig ang kanila napakinggan. Hanggang sa nawala na lang sila sa mundo, hindi nila narinig yung totoong boses ng Diyos. Meron po kaming na-sharean kahapon. Nakakalungkot po yung ganong mga eksena. Na sabi niya, akala namin believers na rin sila eh. Pero nung kinausap mo pa ng masinsinan, mga unbelievers pa rin pala. Pero nagsisimba daw sila sa Christian church. Which is yun nga po na nakakalungkot eh. Kilala naman daw nila ang Diyos. Pero yung pag-iisip, hindi sa Diyos. Sabi kasi ng FB ganito eh. Huh? FB? Hindi na sa Bible nakikinig, sa FB na. Kaya delikado po yung sabi ko nga sa inyo eh. Kung may oras ka sa social media, like Facebook, diba? TikTok, pero wala kang oras sa salita ng Diyos, pagbabasa ng Biblia. Kuya Nori, may tuturo naman dun sa Facebook eh. Diba? Kaya nga kayo binigyan ng pastol eh. Para isa lang pakinggan nyo. Hello? Kaya nga binigay sa inyo yung salita ng Diyos. Ba't pa kayo nag-aanap sa iba? Tapos makikinig lang kayo, hindi nyo naman binabasa. Hindi nyo alam yung salita ng Diyos. Nakikinig lang. Ang tawag po ba doon? Matatawag nyo po bang tupa kami ng Diyos? Kung kani-kanino tayo nakikinig at sumasama? Pag sa Diyos lang, ang tinig ng Diyos ay salita ng Diyos. There's nothing wrong when listening sa mga preachers na hindi nyo kilala. Tama? Nothing wrong. Kasi, kung alam mo yung salita, at narinig mo yung salita, at pinagkumpara mo, dahil nabasa mo, alam mo na yung tama sa mali. Pwede kang umiiwas, o pwede mong tanggapin. Pero tanggap ka lang ng tanggap nang hindi mo naman nabasa ang katotohanan ng salita ng Diyos. Mahirap po yun, delikado po yun. Nababago po yung iyong pag-iisip. Kaya mas higit dapat ang Diyos kahit sa anumang bagay. Hindi po mas higit yung oras sa panonood sa Facebook kaysa sa pagbabasa at pag-intindi ng salita ng Diyos. Now, wag po tayo ma-offend. This is just a reminder, a correction. Hindi po tayo perfecto at ganap sa harapan ng Diyos pa. Kaya kayo binibigyan ng mga bagay na dapat niyong pag-isipan. Ang boses ng pastol ay kilala ng tupa. Alam ang Word of God. Magiging isa na lang ang pastol, magiging isa ang kawan. This is our goal. Pag tayo po dito sa simbahan na ito, naiayos na ang buhay. Naintindihan na ng maayos yung salita ng Diyos. Ang Diyos ang gagawa ng paraan para ilabas kayo sa labas. Pag inilabas kayo sa labas, that will be the time na yung mga ibang mga tupa, sa ibang mga kawan, pwede nyo nang maakay papunta sa totoong kawan ng Diyos. Kung naturuan na po, kung nakasunod na ng tama. Kasi mahirap po kayong pakawalan, nag-share naman ako, kuya eh. Di ba? Pero hindi ka pa nabago. Nag-share ka, pero hindi ka nabago ng lubusan. Ganon ka pa din. Sayang po eh. Sabi ko nga kay Kuya AJ and Sister Gina, pag sila nangangaral, nag-share ng word. Huwag tayong excited mag-share ng word. I-treat nyo yung word of God na parang kayamanan. Kasi sinabi ho ng Biblia, treasure. O perlas. Huwag mo basta-basta ibigay. Kasi pag binigay mo yan sa baboy o sa aso, ano mangyari? Yuyurakan, sisirain. Ang salita ng Diyos ay napaka
Importante po. Kaya meron po tayong sabi, discernment of spirit. We need to assess the situation. Hindi yung bara lang tayo ng bara. Tira lang tayo ng tira. No. We have to know. Dahil ikaw ay may prayerful life ka. Nagbabasa ka ng Bible. Meron kang pagpipigil sa sarili. Sabi nga, painggan mo muna. Amen? Painggan mo muna yung mga bago nyo nakikisama, nakakilala, na pag napakinggan nyo at narinig nyo, ganito pala siya. Diba? Ito pala siya. And then, tsaka kayo magbigay ng salita ng Diyos na karapat-dapat para sa Kanya. Kasi iba-iba ho ng pag-unawa yan eh. Lalo na pag wala sa Diyos, iba-iba ng pananaw. Pag sa Diyos po tayo, isa na ang pananaw. Pero pag iba-iba pang tao, unbelievers pa po, iba-iba po ng ng pinanggagalingang katuruan. Sabihin nga ako nung isa, nung narinig ko, depende naman sa tao yan eh. Yung relihiyon kasi ganto. So pakikinggan mo muna sila saan sila galing. Yung mga Kristiyano, pare-pareho naman yan eh. Depende yun sa ugali ng tao. Ang dami po nilang mga alibis, ang dami po nilang mga experiences na hindi maganda sa Kristiyano na kasalumuhan nila. Usually nakakalungkot po eh. Pero hindi tayo makikipag-debate o makikipag-tagisan ng talino sa kanila. Tayo magpapakumbaba. Yan po ang Kristiyano. Laging nagpapakumbaba. Ikaw muna ang magsalita. Makikinig ako. Then malalaman mo yung i-reveal ni Lord sa iyo ngayon, ano yung dapat niya o pangangailangan niya. And then naaabutin mo siya sa pangangailangan niya na naayon sa salita ng Diyos. Hindi po yan. Magaling ako mag-share eh. Hindi mo pa kilala. Gusto mo bang mapunta ng langit? Opa, alam niya papuntang langit. Diba? Gusto mo maligtas? May mga ganun tayo mga Kristiyano eh. Kaya hanggang dun lang eh. Sabi, believe in the Lord Jesus Christ. Wala ka nang gagawin. Believe lang. Delikado yun ah. Believe lang daw eh. Yung believing kasi sabi may kasama pa yun, di ba? Believing, trusting, and obedience. Sana po siya yung believing lang na pala, hindi na nasulat yung buong 66 books ng Bible. Sana isang page na lang o isang punit lang ng papel. Kasi nakalagay, believe in the Lord Jesus Christ lang pala eh. Pero hindi po yun. There's more to it kung ikaw ay magtsatsagang kilalanin ng Diyos. Ikaw ay magpapakumbabang kilalanin ng Diyos. Maririnig mo kanyang tinig. Next. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat inalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Sino daw yung nag-alay ng buhay? Si Jesus, ta sino daw kumuha? Siya rin? Ganun po gagaling si God. Kaya yung kanta kanina, "Oh, death, where is your sting? Your resurrected King has rendered you defeated," yung kaaway. Siya lang yung nakapunta doon sa darkness na nakabalik. Sino daw yun? Si Jesus. Siya lang yung nakatalo sa kamatayan. Wala na pong iba. Siya ang Diyos na buhay. Walang makakakuha ng aking buhay. Yun. Kusa ko itong ibinibigay. Mahal tayo ng Diyos eh. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Diyos po siya. Ito ang utos na tinatanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa sa mga Hudyo. So nagkagulo na naman sila. Hindi nila maintindihan. Grabe naman tong si Jesus. Kaya ito magbigay ng buhay. Hindi yun nila naintindihan eh. Pero ngayon, alam nyo na, di po ba? Kaya sabi ko sa inyo, maswerte po kayo. Bless kayo. Kasi nung unang panahon, hindi nila maintindihan. Pero ngayon, nilagay na sa libro, babasahin nyo lang. Ang problema, di ba? Nakakaantok. Problema, daming ginagawa. Problema, mas masarap sa Facebook. Maraming videos. Hindi maubos. Pero pagdating sa salita ng Diyos, binigay na nga, babasahin mo na lang, hindi mo pa magawa. Sabi nga, yung oras nga, hindi mo mabigay, buhay pa kaya? Mahal mo daw yung kapwa mo. Sabi, pag mahal mo, kaya mo bigay buhay. Yung oras mo nga, hindi mo mabigay. Yung binatang mayaman, nagawa na daw lahat. Sabi, bigay mo yung kayamanan mo. Hindi mabigay. Hindi niya alam, buhay yung kapalit. Buhay na walang hanggan. Are we still in doubt, church?
Hindi pa rin ba natin kilala ang pastol natin? Kayang magbigay ng sariling buhay. Yung pag-ibig niya walang hanggan. Na pag naintindihan mo lang ng maigi, sabi kaya mong ibahagi. Kaya mong magbigay ng oras. At nabigay mo yung oras mo, kahit buhay kaya mong ibigay. Yung ibang mga Kristiyano daw, pero ang daming reservations. Paano yung negosyo? Paano yung pag-aaral? Paano yung trabaho? Saan galing lahat yun? Sa Kanya. Nung nanalangin ka, binigay. Nangako ka pa nga Pag binigay mo kong trabaho, Lord, di na ako titigil sa'yo. Nung nagkatrabaho ka, daming problema. Lord, tsaka ka na. Reklamo na reklamo. Yung pastol ho natin, hindi nagdalawang isip. Nang nagbabasa nga ako ng Book of Numbers, panahon po ni Moises, noong una pa lang, paglabas pa lang pala ng mga Israelita sa Egypto, ang dami na nilang reklamo. Pinalaya na sila sa pagkakaalipin, reklamo sila ng reklamo. Alam niyo po ba, gusto na silang patayin ng Diyos. Gusto na silang ubusin ng Diyos. Sabi ni Moises, nanalangin si Moises, yun po maganda kay Moises Nananalangin siya. Pinapanalangin niya yung mga Israelita. Siya po yung laging sabi, wag niyo pong patayin. Maawa po kayo sa kanila. Panginoon, pinalabas mo sa Ehipto, tapos papatayin mo lang. Si Moises po yung nakikipag-usap sa Diyos. Ganon din po si Jesus. Namamagitan din po si Jesus. Pwede na tayong lipulin ng Diyos sa katigasan ng ating mga ulo. Pero hindi, sabi ni Jesucristo, sabi ni Moises, nananalangin sila, wag mo silang patayin. Bigyan mo sila ng chance. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Kaya sabi, mamagitan kayo sa bawat isa. Panalangin nyo. Pag hindi nyo alam yung pangalan, di ba, nakakalungkot Paano mo mapapanalangin? Hindi mo kilala. Maliit na nga ako yung congregation, yung church, hindi pa magkakakilala. Bago tayo mamaya kumain o pagtas kumain, kausapin nyo yung mga hindi nyo pa kilala. Kamayain po natin. Pag uwi nyo, ipanalangin nyo. Pinaliligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. So yung po yung nangyari that time. Yung mga tao po na yon na kanyang binahagian ng salita ng Diyos, parang yung tao rin po nung Old Testament, mainipin. Yung pinangungunahan ng Diyos, yung may plano yung Diyos sa kanila, pero alam niyo yun, yung atat na sila. Gusto nila, andun agad sa pinakabiyaya. Hindi kaya magtiis. At marami pong mga Kristiyano na ganun, until now. Alam ko kayo, naiinip na rin kayo, matagal siya, mag-alas 12 na. Naiinip na. Pero ang Diyos po, sabi, matuto kang magtiyaga, makinig, umupo, di ba? Manalangin, intindihin yung salita ng pastol. Sumagot si Jesus, sinabi ko sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala, ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Ayaw daw nilang maniwala. Hindi nila alam ang tinig ng Diyos. Kaya sabi, hindi kayo kabilang sa aking tupa. Now, we may hear the word every Sunday. Manood man tayo ng video sa Facebook o sa YouTube ng mga Word of God. Salita rin po ng Diyos yon. Pero hindi po sa lahat ng nakikinig ng salita ng Diyos ay tupa ng Diyos. Yun po yung katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi lahat ng nakikinig kabilang sa aking mga tupa. Yung mga nakikinig at sumusunod. Hindi po lang nakikinig. Kailangan nating sumusunod. Pag alam mo ang tinig ng Diyos, makikinig ka at susunod ka. So sabi, hindi lahat ng ayaw nyo pa rin maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking tupa. Yan yung masakit na marinig sa bibig mismo ng Diyos. Hindi kayo kilala. Mga bayaran kayo. Nagpapalayas kayo ng demonyo, hindi ko kayo kilala. Masasama kayong tao. Nakikinig nga kayo pero hindi kayo sumusunod. Narinig nyo yung tinig, hindi nyo ginawa. Nabasa nyo pero hindi nyo sinunod. Sabi, hindi kayo kabilang sa aking tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Yan yung masarap pakinggan.
Hindi hahayaan ng Panginoon, pag ikaw ay sa Panginoon, maagaw ninuman. Kaya sabi, pag ikaw, pabago-bago ka ng isip, narinig mo yung turo dito, tapos may narinig ka na naman turo sa labas, biglang, ay, ganun pala, hindi pala totoo yung sinasabi ni Kuya Lori. Hindi ko naman po sinabi ito eh. Biblia yung binabasa natin, tinatapos na nga natin yung buong chapter. Diba? Binabasa na nga salita mismo ni Jesucristo. Buong chapter na po binabasa natin. Dati pa verse lang. O, pag may verse, may turo na agad. Dito, para maintindihan natin. Buong chapter na ho. Kaya huwag kayong maiinip kasi salita ng Diyos ay Diyos ha. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ni naman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Yun yung time na hindi pa rin nila maunawaan. Pero nung nalaman nyo na yung ending, pinapako siya sa krus, nila siya sa langit, alam nyo na ang Ama at ang Diyos ay iisa. Naniniwala po ba tayo? Naniniwala po? Nakikinig po? Sumusunod po? Ay, amen daw. Okay yan, naka-record yan ha. Ang mga pinuno ng mga Hudyo ay muling dumampot ng bato upang batuin siya. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang pinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos sapagkat nagpapanggap kang Diyos. Sometimes, or nangyayari po sa buhay natin bilang mga tao sa mundo, pag hindi mo kilala si Jesucristo, tinatanggihan po lagi. Kasi meron na daw silang alam. Kagaya po ng example ko po kagabi, akala relihiyon yung ino-offer namin. Akala relihiyon yung ino-offer. Ay hindi po. Pinapakilala namin si Jesucristo, sino siya, para makilala mo, makalaya ka. Eh minsan talagang, dahil hindi nga po nakikinig, hindi nagbabasa, hindi alam ang tinig, ayaw paniwalaan. Ang nasusunod yung sarili. And pag nakinig tayo kay Jesus, laging anong turo ni Jesus? Magpakumbaba. Magmahalan. Sabi nga, ibigay yung sariling buhay. Pag binasa niyo po ito pababa, yun na po yung pinaka-buod niyan na Jesus is explaining. May isang pastol lang. At siya yun. Kapag alam mo yung salita ng Diyos, ay hindi ka maliligaw, hindi ka maaagaw ng iba. Pag kilala mo ang salita ng Diyos, alam mo, sabi niya magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan at hindi ka niya kailanman papabayaan. Now, sabi niyo mga Kristiyano na kayo, mga tupa na kayo ng Diyos. Amen po ba? Meron pa po bang kambing dito? May mga kambing pa po ba dito? Kasi balang araw, ihiwalay ang kambing sa tupa. Now, kung kayo yung mga ganap na tupa na ng Diyos, pakinggan niyo po ang tinig ng Diyos. Magbasa po tayo ng Biblia. Isabuhay po natin, dahil napakinggan, nabasa, sundin po natin. Nang sa ganon, maipakilala mo rin ang totoong tunay na pastol sa iba. Na marami rin, sabi nga, may mga iba pang tupa na kabilang sa ibang mga pastulan na pwede mo silang madala sa tunay na kawan ng Diyos. But then, hindi natin magagawa lahat yon mga kapatid, kung tayo walang pagkakaisa. Pag tayo nagkakampi-kampi, pag tayo may hindi pagkakaunawaan, hindi natin magagawa po iyon. That's why I encourage everybody, love one another. Magkaroon kayo ng pakialam sa bawat isa. Ipanalangin ang bawat isa. Makinig sa totoong pastol. Huwag po magpaloko sa iba. Ang kawan ng Diyos ay may kaayusan. Inilalagay po kayo sa maayos. Yan po ang lagi niyong isipin. We are not against you. Kaisa niyo kami sa Panginoon. Amen? Now, pag kami hindi nyo na nakita, kami ay tumigil, sinungaling po si Kuya Lori. Sinungaling po si Pastora. Pero dahil kami nagpapatuloy, totoo po ang aming hangarin. Tayo pare-parehong makilala ng Panginoon, malagay sa totoong kawan, at sa ganon, sa kanyang pagbabalik tayo handa. Tayo ay masasabihan ng Panginoon na, well done, my good and faithful servant. Masarap po yun sa pakiramdam, yung pong ating inaasam na hindi po yung makapasok ka lang sa langit. That's so selfish.
Gusto pumasok ng langit. No. Gusto kong makasunod sa Panginoon. Gusto kong mag-glorify ang Diyos. Gusto kong maggamit ng Diyos. Yan po ang ating hangarin. Kasi kung alam ng Diyos, kung yun lang ang gusto mo, pumasok sa langit, kaya wala kang pakialam sa iba. Hindi ka pa rin makakapasok. Pero ang heart mo, ang desire mo, Panginoon, gamitin mo ako sa iyong kapurihan. Matutunan ko ang iyong totoong salita nang sa ganun, yung iba ko pang mga kapatiran, maakay ko sa katotohanan. Hindi na po pang sarili, para sa lahat.